kumikibot-kibot at malambot. Parang daliri, pero walang buto. Kinakain daw ng hilaw? Kakasaba kayong tikman yan? Ano kaya itong appetizer natin? Kung gumagalaw na buhay, may mga gumagalaw. Yan! Ito ba yun? Kakainin ko na ba ito ngayon? Pero, aray ko, yung worms, yung worm na mataba, tapos sa dulo may ano, yun yung ngipin nila, na yun yung tinatanggal, tapos kinakain, di ba? Pwede naman manok, di ba? Pero bago ako, hamunin muna natin tong Agusan del Norte via Hero correspondent nating si Mikay. Sige nga Mikay, una ka muna, sunod ako. Hala, cute man siya. Joke lang, hindi ito yung kakainin natin. Itong deep fried abatod. Isasawsaw natin siya sa mantika niya. So yung process ng pagluto nito ay diretso lang. Plainly yung abatod, bahala ka diha. So kainin na natin. Crunchy. Tanggalin natin yung ulo. Dahil matigas. Maharap. Medyo may texture. Pero medyo sweet. So all good. Okay, sige na nga, pero di ko lang basta titikman yung abotod. Ako pang magluluto, kasama si Juday ng Agusan del Sur. Sa dinami-dami ng pwede nating lutuin, ito pa talaga yung kailangan nating lutuin, no? Paano po ba yung luto natin sa kanila? Ano ito? Spicy. Spicy? Coconut worm. Okay, woo! Lutuin na natin yan, Juday. Kailan niyo po kinakain to? Tuwing fiesta po ba? O kung nakainom kayo ng madami? O Pag trip mo, pag trip? bawal ito sa high blood. Ako, alam mo, high blood ako. Na high blood joke ako. Or 150 char-char over lang yan. 120. Oh no. Ikaw muna. Teka lang. Teka lang. Oh, hindi kailangan ko malaman kasi kung paano kainin. Hindi kasali yung black Hindi. pepper. Oh. Sige, go. Alam mo texture niya? Omelette. Medyo konting na overcook mo na itlog. Medyo crunchy. Masarap, no? Masarap siya. Pero masarap to dahil may butter, may garlic, pati may sili, at luto, at hindi gumagalaw. Okay ako. But wait, there's more. Tahong? Pero mukhang ipis. At ano to? Bakit parang may buntot? Yung iba kinakain ng buhay, especially yung bagong kuha lang. Kung mahilig ka sa kilawin, talagang masarap siya. Ang tawag nila rito sa Capiz, ugpan. Tinatawag din itong tongue shell dahil sa hugis nito. Sinasabi ng mga matatanda na talagang ito yung mga natitirang mga prehistoric na mga organisms. They go millions of years back yung mga ugpan na yan. So one is kinilaw. Fresh na fresh pa, tapos meron ka lang sili, meron kang suka. Then, I think ito yung kinakain. Matigas yung ano niya, tail. Yung loob, pwede mong sipsipin, pero yung labas, medyo matigas. Now, apparently, bukod sa tail, yung mismong shell, nag-unravel ng laman. Ito yun. And in true gata fashion, lahat ng kakainin mo na may gata, masarap. Pero yung texture niya, parang kumain ka ng any edible shellfish. Kapag very picky ka sa pagkain, I guess it could be intimidating. I mean, kulang na lang, magsasalita siya na parang, I'm gonna eat you. Parang ganun. Sa kainan naman ito sa Hernani Samar, ang kanilang sisig, mukhang ngipin? Ano naman to? Kakagat ba ako? Tarukog. Yung texture niya ay chewy. Parang kumakain ka ng pusit. Dahil nga niluto na siya with ingredients ng sisig, eh kahit ano sumasarap. Ito yung kumakapit sa bato, sa may dagat. Pero hindi malalim, malapit na sa beach. At least pag pupunta ka dito sa restaurant na to, may options kayo na matikman yung itong delicacy, pero cooked in a very familiar way para at least you guys can still enjoy. At hindi talaga tayo tinatantara ng mga mukhang ipis. Pero sabi nga, kahit sa pagkain, bawal ang judgmental. Wow! Dahil kapag naluto ito, mukhang masarap. Ang tawag nila rito sa Eastern Samar, tamontaha.
top view, mukha siyang prawn. Yung ilalim niya, mukha siyang lobster. Yung ulo niya, feeling ko hindi talaga dito sa planetang Earth, no? Texture niya parang masisda. Hindi katulad ng shrimp or lobster. Pagkuha mo doon, parang pwede mo silang iangat tapos i-peel off doon sa shell. Ito, parang siyang mashed. Yun yung texture. Then again, galing siyang planetang Saturn. Dito naman sa Bukawi, Bulacan, ang pambato nilang putok-batok talaga raw dinidibdib. Sa inahing baboy lang daw kasi ito, nakukuha? Ano kaya ito? Ito po yung fresh, no? At kailangan, kapag bagong katay, kailangan it's either iluto na agad or i-freezer para kasi mapapanis. Dahil may masisira. Dahil may gatas pa sa loob. Correcto. Kasi nga mamariglan siya. Kasi mamariglan siya. And at the same time, yun yung nagpapasarap doon sa niluluto niyo. Oo, kasi may buttery taste siya, milky, saka creamy. Yun yung katangian. Bentang-benta ang kanilang sinuso for 17 years. Isa siya sa mga exotic food. Is it? Okay. Yung iba, lasa nila balot. Yung iba naman, atay. Medyo may pagka-fibrous kasi yung texture niya. Yung mga comment. Ito na ang pinakaantay natin. Tikiman time na. Usually po ba, ang sinuso ay kinakain with Suka. suka? Pero titikman ko muna siya Maliit. ng maliit. Ay, no. Parang siyang kimchi. Ay, kimchi. Hindi ito. Hindi yung parang kikiam. Hindi siya lasang liver. Hindi siya lasang balut. Wala akong maisip na pagkain na Alasa. wala po eh. Pero alam ko na fried siya. Wala siyang masamang aftertaste. Pero alam mo lang na masarap siyang fried food na bagay siya sa sili, sa suka, at something sweet. Para siyang luncheon meat kasi. Para siyang processed Tama, food. Ang kakaibang delicacy na ito ng Bukawi, perfect pang ulam at pulutan.